Walang Pilipino sa 5 nasawi sa nadisgrasyang tour bus sa labas ng Buffalo, New York sa Amerika. Kinumpirma ng New York State Police ang mga nasawi ay 2 Indian na senior citizen at 3 dugon Chinese, kabilang isang university student sa New York City. Una nilang sinabing may mga Pinoy na sakay ang bus. Ayon naman sa ating konsulado sa New York City, wala pang Pilipinong nakikipag-ugnayan sa kanila. Patuloy nilang bineberipika kung may Pilipinong na-admit sa 4 na ospital sa Buffalo kung saan dinala ang mga biktima. Batay sa investigasyon, pabalik na sa New York City mula sa Niagara Falls. Ang bus nang mawalan umano ng kontrol dito ang driver, kaya nagpagulong-gulong hanggang nahulog sa gilid ng Interstate 90 Highway. May mga naipit at meron ding tumalsik sa 54 na sakay ng bus, kabilang ang driver at crew. Ang ilan sa mga na-ospital na-discharge na. Ayon naman sa Malacanang, nag-uugnayan ng DFA at DMW at iniutos si Pangulong Marcos na tulungan ang mga apektado nating kababayan. Isang rider nahagip ng tren sa Laguna at sa Quezon naman, 2 bahay ang sinalpok ng isang van. Ang mga disgrasya sa probinsya, tinutukan ni Darlene Cay. Wasak ang van na ito na sumalpok sa 2 bahay sa barangay Abuyon sa San Narciso, Quezon. Tumilapon palabas ang mga sakay nito. May pumailalim pa sa sasakyan. 3 sakayang nasawi, kabilang ang driver. 2 naman ang kritikal sa ospital. Wala namang napuruhan sa mga nakatira sa mga nabanggang bahay. Inaalam pa ang dahilan ng pagbangga. Tayong bata. Sa Calamba, Laguna, huli kamang isang babaeng rider na nahagip ng gilid ng tren. Nawalan siya ng malay pero sa kabutihang palad ay hindi nagulungan. Dinala siya sa ospital at nagpapagaling. Sinusubukan naming makuha ang kanyang pahayag. Ang motorsiklo wasak dahil nakaladkad. Nasunog ang isang boarding house sa barangay Magusilom sa Cantilan, Surigao del Sur. Nadamay ang ilan pang bahay pati ng isang tindahan na may ibinibentang mga LPG. Inabot ng halos 4 na oras bago naapula ang apoy. Ayon sa BFP, lumang estruktura ang nasunog. Binigyan na ng paunang tulong ang mga apektadong pamilya. Patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy at ang halaga ng pinsala. Isang batang lalaki na nawala noong Biyernes ang nakitang patay sa kanal sa Bansalan, Davao del Sur. Ayon sa pulisya, naglalaro ang biktima at isa pa niyang kasama na parehong 9 years old sa gilid ng kanal malapit sa kanilang paaralan. Lumakas umano ang agos ng tubig dahil sa ulan at tinangay ang 2. Nakita sila ng isang lalaking 12 years old at sinubukan silang iligtas pero tinangay din. Nasagip ng mga residente ang 12 anyos at ang kasama ng bata pero di nila matagpuan ang biktima hanggang maggabi. Hanggang natagpuan umaga kahapon ang biktima. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 oras. Kapag may ulan, may pagbaha. Ganyan ang iniinda ng maraming taga Metro Manila. Kailangan pagtulungan ng problema na yan. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, kabilang sa mga nais niyang matutukan ang problema sa mga drainage system at basura. Nakatutok si Katrina Soon. Nabulagan ng baha ang ilang lugar sa Maynila kahapon dahil sa ulang dala ng bagyong Isang. Kahit City Hall hindi nakaligtas. Tuwing tagulan o may bagyo, hindi mawawala ang problema ng baha sa Metro Manila. Sawa na raw rito ang ilan nating kababayan. Pagod. Siyempre, perwisyo naman talaga ang baha dahil siyempre yung mga dulot na sakit na nakukuha dito. Nakakapagod po kasi pag uwi galing trabaho, lulusong sa baha, tapos pag uwi din sa bahay, baha din. Mahirap, lagi stranded. Kaya panawagan nila, seryosohin na ng gobyerno na masolusyonan ang problemang baha. Tutukan talaga dapat ang flood control. Importante yan para mawala na yung baha, lalo na sa Manila. Tsaka disiplina na rin ng tao. Kasi yung iba, kung saan-saan tinatapon kasi yung mga basura. Ginagawa naman daw ito ng gobyerno, sabi ng DPWH, pero dapat daw. I think dito sa Metro Manila dapat mapagtulong-tulungan natin. It has to be holistic and comprehensive po yung pag-attend ng problems dito. We are assisting actually Metro Manila for engineering interventions. But there are many problema sa Metro Manila, like we have to address yung waste management, basura. Dagdag ni Secretary Manuel Bonoan, kailangan ding bigyang pansin ang lumalalang drainage system ng Metro Manila maging ang resettlement.
na tumutulong po kami sa lahat ng bagay na po pwede namin itulong. Kagaya ngayon, yung mga old pumping stations, nire-rehabilitate po namin to increase the discharge capacity sa yung mga ganon. Pasig Marikina, flood control management project, ginagawa po namin. But internal drainage and other sectors, waste management, dapat to, pagtulong-tulungan natin, dapat na i-address po yung mga yan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.